So ito guys, pork loin natin, buong buo pa no. May nagpapademo kasi sa akin paano daw mag-slice ng pork chop slice. So ito kasi, itong part na to, ito yung parting may buto, yung may mga ribs, ayan. Ayan, tapos ito yung parte ng pork chop na medyo malambot. Ito talaga yung original na pork chop. Ito. Kaso hindi tayo sanay maghiwa ng paganto. Syempre, ako, yung mga discarding ginagawa ko ganito, kung saan ako komportable, yun yung ginagawa ko, no? Kung paano ako mag-slice. So kapag ganito, sira pa yung pinakang balat, papantayin muna natin yan. Yan. Ngayon, pag napantay na natin yan, tsaka tayo mag-i-slice ng pork chop slice. Yan. Yan, pantay na siya. So pwede na tayo mag-slice ng pork chop slice. Ang problema lang talaga dito, may buto, no? May buto yung na malaki. Pero all goods lang yan, syempre, para kasama pa rin sa timbang. Negosyante tayo eh. So pagka mag-slice tayo ng pork chop slice, para sa mga baguhan guys, pwede nyo hawakan dito yan. Ito kasi, gantong diskarte para sa mga ano, ayan o. Hahawakan mo itong pinakang karning to. Ayan. Tapos yung knife mo, papasok mo dito. Dapat tansyado mo lang, half inch lang. Yan, depende kasi sa kay customer kung pang kantin, mas manipis. Tapos kung pantinda naman, kung yung regular customer lang na pambahay, kahit half inch yung regular lang. Ayan, half inch lang siya. Kalahati lang ng, ito kasi 1 inch yan, ito yung guhit ng daliri. So kalahati lang yan, yung half inch. Ganun yung gagawin natin. So try natin mag-slice, isang pork chop slice. Dito nyo hawakan yung ano, yung sa meat para di gumagalaw dito. Tapos i-slice kayo. Yan, half inch lang. Hiwa lang, half inch, dire-diretso lang. Make sure lang guys, pag mag-i-slice kayo ng pork chop, matalas yung knife nyo. Yan. Kasi pag di matalas yung knife nyo, masisira yung balat nya, mahirapan kayo. Kasi itong buto na to, pantayan nyo lang yan. Yan, ganyan lang yung kapal nya, yung kapantay ng buto. Kapal din ng buto. So, ganyan lang tayo mag-slice ng pork chop. So, ayan. Kita nyo naman, maayos naman, di ba? Tapos, para hindi ma-disappoint si customer, tanggalin nyo na lang din itong malaking buto na to. Okay? Ayan. Ganyan yung pork chop slice na ginagawa natin. Ganyan lang ako mag-slice ng pork chop slice. Ganyan lang din yung kapal nya. Half inch lang din. Okay? Ito, regular cut lang to. May mga customer kasi tayong pang kantin at gusto nila yung sobrang nipis. Yun naman, talagang makukuha mo yung mga ganun diskarte kapag ka talagang nag-practice ka na nag-practice, no? Okay? Dito sa part na to, yung solid yung loin. Ito talaga kasi ang original na pork chop. Yan, solid na loin. Wala na siyang extender. Di katulad nito, may extender pang laman. Pero ito kasi napakalambot niyan. Kaya ito mas gusto ko sa pork chop, tong part na to. Okay, compare dito sa loin, purong loin. Ayan o, purong loin. Purong loin kasi yan o. So pag ganito naman diskarte, naman, pakita ko na rin sa inyo. Dito sa kabilang parte, napakita na natin. Siyempre hindi tayo sanay sa ganitong diskarte. Hindi naman po tayo pwede mag-slice na pa ganyan. Ang diskarte naman dyan, ang diskarte ko naman dyan pag ganito, ginaganyan ko siya. Yan. Tapos i-slice ko lang, papantayin ko lang. Tapos tagay lang natin yung buto. Ayan. Ganyan lang. Ayan yung purong loin na pork chop. Purong loin yan. Walang extender. So ganun lang ako mag-slice ng pork chop slice kapag ka dito kukuha sa pinakang loin, no? Ito, laki ng pagkakaiba niya, no? Ito yung pork chop na masarap kasi medyo malambot na parte yan. Okay? Tapos ito naman yung pork chop na original. Pork chop slice na original, purong loin. So yun lang sana, sa nag-request may natutunan kayo, no? Kahit hindi tayo kalupitan, pero at least nakapag-share kahit papaano. And peace out.